Boss, okay lang sa akin yung 10,000 sahod kada buwan. Pero itong marunong umarte. Sa totoo lang, matagal na akong gustong ayerton ng mga magulang ko sa isang mayamang tagapagmana, pero ayaw ko. Kaya kailangan kong magpanggap ka bilang boyfriend ko. Bakit? May problema ba? Tutal, kahit anong trabaho papasukin ko ang mahalaga, malusutan ko muna sina mama at papa. Hindi naman iyan problema. Pwede bang humingi ng pabor, boss? Pumunta ka sa pabrika namin para sabihin sa mga magulang ko na nakahanap na ako ng trabaho. May pabrika kayo, sige. Sa bagay, parang magkalahi pala sa trabaho ang pamilya nyo at ang lolo ko. Ang lolo mo ba ay tagahigpit ng tornilyo? Anong tagahigpit ng tornilyo? Ang lolo ko, nagtatrabaho yun sa isang top-level military research institute. Galingan mo, ha? Tara, dalhin mo ako sa pabrika nyo ng makinarya. Sige, Tara. Suyaw, mas gugustuhin mo pang makasama tong pulubing to, kaysa ang makipag-date sa akin. Paano tayo alis? Dali, sumakay ka na. What? Sir, may masamang balita. Nakahanap na po ng trabaho si Young Master. Ano? Sinong walang takot sa kamatayan ang kumuha sa kanya? Guro, ito po ang pinakabagong order mula sa Daksha Military Department. Iwan mo na muna yan. Hayaan mo munang malutas ko ang mga teknikal na problema ng bagong missile. Guro, may balita po galing kay Wang Wei. Malapit na raw po sa pinto si Young Master kasama ang kanyang boss. Ano, bilis, ayusin ninyo ang lahat ng gamit. Gusto kong makita kung anong klaseng boss ang nangahas na alilay ng anak ko, si Ye Zhengguo. Lauso, bilisan mo. Itapon mo na ang mga scrap na superconductor. Opo, guro. Oy, Yaw Yaw. Lolo, napadaan lang po ako rito sa Chengxi. Naaalala ko po na malapit lang dito ang lugar kung saan kayo nagte-training. Oo, siguro Ye ay isang top scientist sa Daksha Military Industry. Sa ibang araw, isasama kitang bumisita sa kanya. Top military ng Daksha. Ganoon po siya kagaling. Sige po, Lolo. Ito na yung pabrika ng pamilya namin. Lolo.